Hello, kamusta? Welcome to Next Level Podcast. Here I share and discuss things that empower, inspire, and transform your journey to your financial freedom and personal growth. And ako nga pala yung host nito. I'm Cian Senado, a life and wealth coach. And today, for this episode, I just want to share things that really deeply give an impact to me. And this is building a habit. A little bit backstory. 1 year ago, I weighed 96 kilograms. Naisip nyo ba yun? 96 kilograms. And today, I'm averaging 66, 67. And that's because I give myself a time to build my habits na working out in the morning, doing meditation, working out in the morning. Paulit-ulit ko yung ginagawa. Until I lose more than 30 kilograms in a span of a year. And I also wanna share this to you guys kasi meron nga saying yung author ng Atomic Habits. Ang sabi niya is, you do not rise to the level of your goals, but you fall to the level of your system. So, ibig sabihin, ang habits pala is system siya. System that can help you, systems that can have a big impact to you, lalo na sa pag-reach ng goals mo. So, for me, kaya ako siya sinishare right now kasi habit building is grabe. Nakapakahirap. hindi naman nag-i-start kagad sa mag-workout. Kagad ako, isang linggo ko agad gawin to. Kasi motivated ka eh. tapos after a week, gagawin ko ulit to. Pero wala na, 5 times a week na lang, hindi na everyday. Hindi, susunod ulit na week, go, gagawin ko ulit to. Go workout ulit ako. Tapos 3 times a day na lang. Until once a week na lang, di ba? Ayun. 3 times a week, once a week na lang. Because hindi siya hindi nakapag-form ng habit eh. Hindi nakagawa ng system doing that. So pagdating sa habit building, sinabi nga nila, if we're gonna do this for 21 days straight, that's a start of building a habit. If we're gonna do it for 60 days, that's gonna be your lifestyle. Diba? Hanggat tuloy-tuloy na siya. So, this is a tool. This tool I'm gonna share with you is sobrang malaking impact sa akin. Because it helps me build a habit. Habit na kung ano mang ginagawa ko ngayon, kung ano mang routine ang ginagawa ko on a daily basis. Paano ba? Ano ba ang mga routine ko muna? Ang routine ko right now is, I'm gonna start it with the night. Siyempre, matutulog tayo. For sure, dapat hindi tayo puyat. 10 p.m. dapat nakahiga na actually. Worst comes to worst, 11 p.m. And then, at 4:45 in the morning, gigising na ako. Gonna sit down, do 1 hour meditation. Pabangon at 6 or 6:30. Tatayo at 6:30. Bababa, gonna make some breakfast. Gonna work out. Yun na, doon ako mag-start mag-home workout, and then tuloy-tuloy, read a book, and then doon ako mag-i-start ng day ko. So, that's around 9 a.m., 10 a.m. Doon ako mag-i-start client meeting, content creation, yan. And uulitin ko lang siya kasi na-form ko na yung habit eh, na habang ginagawa ko siya. And I think I'm gonna continue this for the rest of my life kasi grabe yung pinagbago ko. Physically pa lang, mentally,
Actually, pati emotionally kasi hindi na ako masyadong bothered sa mga bagay-bagay na outside. Diba? So, this really helped me a lot. So, grabe. 5 minutes na agad yun. Nag-intro pa lang ako. So, yun. So, this is part of na nasa book ni yung Atomic Habits, which is habit loop. Sa habit loop, ibig sabihin, this is tool na ginagamit pag-form ng habits. Whether good man or bad habits, habit loop. So, sa habit loop, meron tayong nag-uumpisa siya sa cue, where is, ito yung piece of information na decides your brain or will trigger your brain na gawin ng isang bagay with the expect na makakaget ka ng reward. Okay. For example, ano ba magandang example dito? For example, nakita mo yung sapatos mo in the morning. And you program yourself na in the morning, tatakbo ka. 30 minutes, 1 hour kang tatakbo. So that's the cue that you need para magawa yung habit na tumakbo ka. Kailangan yung sapatos mo yung nagtitrigger sa'yo na tumakbo ka. Another example is, para makapag-build ka ng habit working out, ano ba ang kailangan mo? Maybe, makita yung yoga mat mo. Diba? And, this will help you. Ito yung mga cue na to, this will help you continue kung ano man yung habit na gusto mong i-build up. Paano ba yung mga bad? Siyempre, ganun din sa mga bad habit. Makakita ka ng bote ng alak, iinom ka na ngayon. Diba? So, it's a matter of decision lang kung anong habit yung gusto mong i-build. And for you, I want you to build good habits, syempre. And itong mga cues na to, ito yung makakatulong sa'yo. And then, next part of the habit loop is cravings. Cravings, ibig sabihin, ito yung key drivers na para magawa mo yung habit na kailangan mong gawin. For example, okay, nakita mo nga yung sapatos mo sa umaga. Ano ba yung cravings mo doon? Cravings mong mapagod, ma-feel good. Yes, ma-feel good na nakatakbo ka. Ma-feel good kasi you feel healthy, di ba? During workout, same din. Ma-feel good na, uy, grabe yung 30 minutes na workout ko. Kahit hingal na hingal ka na, pero you feel good to yourself. Cravings yun. Another thing is, if you want to build a habit of reading a book, yung cue mo is, syempre, yung book na gusto mong basahin, dapat nakikita mo. And yung cravings mo doon is, you wanna learn more diba? You wanna learn more. Lalo na sa book na yon or sa personality development na lang din, diba? Kaya tayo nagbabasa ng libro because we want to expand our knowledge. Kasi if we stop learning, we start dying. Kaya ka nagbabasa ng libro. So, yun yung mga cravings natin. Ano ba yung mga dahilan, diba? Ano yung magpapatulong sa atin na pagpatuloy o umpisahan yung habit na gusto nating i-establish. Then, the next thing is response. Okay. May response pala. Ano yung response mo after mo makita yung sapatos mo? Magsuot ng... Baliktad pala to nung commercial ni Dolphin. Siya magtatanggal ng sapatos. Ikaw magsusuot ka na ng sapatos. Grabe, sobrang tanda nung reference. Ano nga bang whiskey yun? Never mind. So, yun. Susuot mo na yung sapatos mo, diba? Mag-prepare ka na, ano yung response mo, mag-prepare ka na para tumakbo. Hahanapin mo na yung mga running shoes mo, running dress mo. If you have a watch, smartwatch, susuot mo na siya.
Pati ka, pati wallet bags, i-ready mo na, susuotin mo na din. Yun eh, response mo. And then, you will start running. Tatakbo ka na. Kasi yun yung gusto mong ma-build up na habit eh. Okay, pagdating sa workout, ano ba yung response mo? Pag nakita mo yung yoga mat mo, ilalatag mo na syempre. Ilalatag mo na yun. Then, i-ready mo na yung mga equipments mo. If you have dumbbells, di ba? Gagamitin mo na yan. Ayun yung magiging response mo. I-start mo na yung, yung pag-workout. Same with, syempre, di ba? Pati nga pag sisipilyo, di ba? If you're gonna ask you, pag sisipilyo ba, ginagawa mo na siya lagi unconsciously because lifestyle na siya? Or iniisip mo pa mag-toothbrush kasi tinatamad ka? Hindi. Part na siya ng lifestyle mo eh. And yung response no, nung binibuild up tayo ng mga magulang natin na mag-toothbrush nung bata tayo, ang response natin is, ayun na. Dahil ginawa natin siya, nag-toothbrush tayo, na-build up natin yung habit na kahit hindi tayo sabihan, mag-toothbrush tayo. Diba? Ang galing-galing nun. That is the response. And then, next, water break. Lamig. May yelo pa. Okay. Last thing is reward. Kailangan daw na nire-rewardan mo rin yung sarili mo. Kasi may trigger tayo nung nag-cue tayo and yung trigger na yon is always leads to anong yung gusto nating ma-reward sa sarili natin. Diba? Makuha sa sarili natin or mangyari sa sarili natin. So for example, yun nga, running ka. Ano bang gusto mong reward for yourself? Bukod, hindi pwede ang bibili ka ng Krispy Kreme or Jayco na donut. Hindi pwede yun. Siyempre, ang reward dun is na-accomplish mo yung 10,000 steps mo. Di ba? Nakuha mo yung heart rate na gusto mo while running. Pagdating sa workout, ayan na yung i-give mo yung sarili mo ng reward na pag yung mga gym nga, kaya nga sila tumitingin sa gym, gumaganon-ganon sila, di ba? Kasi reward nila, part of reward nila yun, nakikita nila yung progress nila. Pagdating sa book, makikita mo, natatapos na yung libro, bibili ka na naman ng bagong libro. Di ba? That's part of, that's part of building a habit. Hindi lang puro tayo build na gusto kong gawin to every day and day in and out. Pero may mga bagay na dapat makuha ka dito and that is your reward. So, let's make a review. First is cue, next is cravings, then response, and then reward. And paano ba daw natin take advantage to? Sabi sa book na Atomic Habits. Number 1, you're gonna make your cue obvious. Para daw pumasok sa subconscious mind mo na gusto mong gawin tong habit na to, kailangan yung cues natin is obvious. Sabi ko nga, for example, yung book, kung gusto mong makapag-build ng reading habit, yung book mo, dapat nasa tabi mo na. Nasa tabi ng bed mo, nasa tabi ng table mo habang nag-work ka, para kukunin mo na lang siya, di ba? That's one thing. Next, sabi ko nga, isa sapatos. Pag nakita mo yung running shoes mo, pagbaba mo dun sa sala nyo or paglabas mo ng pinto nyo sa umaga, hihinga ka for fresh air, is makikita mo na yung running shoes mo. Make it obvious, di ba? Pagdating sa workout, yung yoga mat mo, nakikita mo na. Di ba? That's the thing. Kaya if we're gonna think of it, kaya tayo nagkakaroon ng bad habit of bad drinking alcohol. Kasi yung alcohol nasa rep lang. Diba? Yung sigarilyo, bibili ka lang sa tindahan, pwede makakabili ka na. Kaya tayo meron tayong habit of smoking cigarettes. Kaya tayo may mga bad habits. Kasi yung mga cues din is nandyan lang sa tabi nyo. So, one thing for sure, dapat yung space mo din is also suitable dun sa build mo na gusto mong build na habit.
Hindi yung gusto kong mag-build ng habit na malinis yung kwarto ko, hindi ako umiinom, pero ang dami mo namang kalat, ang dami mo namang alak sa pa. So, it also your responsibility para matrigger ka sa mga obvious na cues na kailangan mo matrigger. Next is, you're gonna make your cravings attractive. Kailangan attractive yung cravings mo. One for example is, okay, magbe-build ako ng habit na kapag tatakbo ako sa umaga, ano ba ang pwede magpa-attractive ng pagtakbo? Maybe, I'm gonna take a selfie na pwede kong i-post sa social media ko. Or if I want to build a habit of reading a book, yung cravings na attractive sa akin is makakakuha ako ng key or may matututunan ako na I can already apply it right after kong basahin. Yun yung yun one of the thing that excited eh. Na makabasa ka ng na pwede mo kagad i-apply. That's why, if you have a habit of learning, ang pag-attend sa seminar, makakita ka ng cue na, for example, may mga posters na mga gusto mong workshops. Yun na kagad ang mo nun eh. Ang cravings mo nun eh. Because ang cravings mo nun is gusto mong matuto agad ng bago na that you can apply right away. Diba? That's one cravings for you. Make it attractive. And then, next daw natin is make your response easy. Dapat easy lang daw. Easy and flow lang daw. Hindi yung pag-iisipan ko pa magbabasa ba ako ng libro. Nandiyan na nga yung libro eh. Tatakbo ba ako? Magji-gym ba ako? Nandiyan na nga yung sapatos, may tatakbo ka lang para mag-gym. Pwede rin yun. Gusto mo ma-build up yung habit mo pag-gym. I-ready mo na kagad yung gym clothes mo. That's already a cue. Ano ang cravings nun? Makapag-gym ka. Ang lupit. Diba? And then, ang wrong response mo doon, hindi tumakbo ka na. Suot mo yung sapatos mo, suot mo yung mga gears mo, tumakbo ka papunta dun sa gym, may cardio ka na. Hindi, pagdating mo sa gym, strength training ka na noon, di ba? Yun yung response na yun para maging easy yung pag-gym mo. Diba? Tatakbo ka lang. Ang dami pwede kang mabuild na good habits using this. And lastly, yung reward daw. The reward should be satisfying. Dapat satisfying ka daw. Magkakaroon ka na nga ng reward, hindi pa satisfying, di ba? For me, one thing for sure, ang reward ko, that's why I always tell this to my colleagues, to my people that I'm meeting with, is satisfied ako dun sa naging result na nangyari sa katawan ko nung ginagawa ko yung workout ko. And then, dahil satisfied siya sa akin, yun yung reward ko, kinikwento ko siya, I still doing it. Ginagawa ko siya because I want to maintain na. Gusto kong maintain and continue. And ayokong bumalik doon sa size ko na 96 kilograms ako na hirap akong tumulong, bumuhat. Lumakad nga lang, di ba? Hinihingal pa ako. So, make your reward satisfying. Sige, magbasa ka ng book. After mong magbasa ng book, medyo magkaroon ka ng break, 20 minutes, scroll. Diba? If that works for you, para i-work mo yung sarili mo na hindi ka agad mag-i-scroll, isang oras ka na nag-i-scroll sa social media, why not make the first 30 minutes of that 1 hour na reading a book? And then the rest is doon ka mag-i-scroll. If that satisfy you, and that's also the way na makapag-build ka ng habit of reading a book, why not?
Diba? Start there. And then, you can adjust later, diba? Kasi na-build mo na yun. May habit ka na. And tutuloy mo na lang yun as a lifestyle. Diba? Pag, hindi kasi magiging lifestyle ang isang bagay kapag hindi mo man lang siya na-start and then hindi ka committed doon. Hindi mo continuously nagagawa yun. Paano siya magiging lifestyle? Paano ka magkakaroon ng healthy lifestyle if you're not focusing on your health? Diba? So, ayun. That is habit loop. Cue, cravings, response, and reward. And how you're gonna take advantage of it. Make your cues at obvious. Make your cravings attractive. Diba? Make your response easy. And make your rewards satisfying. So, I hope may natutunan ka sa episode na to. And stay tuned for the next episode. Bye-bye.